papunta kami ng Legazpi City, Albay. Sobrang sakit na ng buong katawan ko. Ang lupit! Nakatik tayo ng Bicol! Yeah! Sinilas ka! Lady Ann daw. I see you. Ayun mga tol, good morning sa inyo. Ngayon papunta kami ng Legazpi City, Albay. Ayun, kasama ko si Jano at si parang Ian. Tsaka meron pa doon ng gagas sa kabila sa Michelle. Siguro update ko na lang kayo mamaya kapag nasa daan na kami kasi medyo madilim. As of 5 AM kasi nandito pa rin kami sa Lemery. Tara na! Tara na! So 5:18, nandito pa kami sa Lemery, tinanghali kami. Dapat alas 4 yung alis namin eh. So ganun talaga sa lakad, minsan talaga may delay. So mga tol, magdadrive lang ako mabuti. Siguro hindi muna ako masyadong magbibideo kasi napakalayo pa ng biyahe namin. Siguro pag namatay itong camera ko, kapag malapit na, doon ko na lang uli bubuhayin. Kailangan natin tatagan. Malayo-layo itong halos isang araw itong biyahe. Napalaking challenge ito para sa akin. First time ko ito gagawin sa buong buhay na pagmumotor ko, yung magbabiyahe papuntang Bicol. Bakbakan kami ni Parin Jano, nasa Talbal, nagbakbakan na kami. Bira 1/4 lang tayo. Takbong 100 lang. Takbong safe lang. Wala naman tayong inahabol na oras. Mamaya kapag kapaligo na doon sa may dulo, mag-aantayan kami. Mekaniko natin, kasama uli natin si Boss Kim tsaka si Paring Ian. Si Paring Jano nasa unahan, sa pangalawa si Pisan MJ, pangatlo si Paring Ian. Tapos ito si yung naka-NMAX sa gray, si Boss Daryl, si Kulatay. Isa to sa pinakamalalang gagawin ko sa pagmumotor ko, yung pagmumotor ako hanggang Bicol. Labas tayo ngayon sa ating comfort zone, hindi biro itong gagawin namin. Yung bang motor namin kargado, meron diyang iba super stock. Yung sa atin loaded, kailangan tumibay ng makina natin. Kailangan natin tumatag kasi maghapon na biyahe daw, hindi to biro mga tol. According to Google Maps, kung walang pahinga, 10 hours yung biyahe namin. Siguro abutin kami ng mga 12 to 15 hours. Nandito na kami sa may Rosario. Bali saan na ako magbibideo kapag malapit na kami sa Bicol kasi napakahabang biyahe nito.
Pira 1/4 lang tayo. Sabi ko na mga tol, ito yung isa sa pinaka-challenging, isa sa pinakamalalang gagawin ko sa Talambuhay sa pagmumotor. Mahilig ako magmotor. Nagmumotor kami pero hindi sa ganitong kalayo. First time ko lalayo ng ganitong sobrang layo. Na almost isang araw yung biyahe. Hindi ko alam kung saan ang sunod na gasolinahan pa. Magsisigurado na ako. Umpisa na masamang daan. Ito na, Pabitukan Manok na tayo mga tol. Nakapunta na ako dito dati kung napapanood nyo sa mga ilan kong vlog. We're 300 kilometers away from Bicol, from Albay, from our final destination. To Google Maps, it will took us 6 hours and 37 minutes. And not sure lang kung masusunod. Kasi hindi naman kami robot, kailangan namin mamahinga. Kasi siguro mamamahinga muna kami dito sa may Bitukang Manok mga tol. Kasi wala naman kaming hinahabol ng oras. Enjoy natin yung ruta mga tol. Walang pressure, walang hahabuling oras. Takbong safe lang. Shoutout sa'yo parin Jano. Saan deliver pare? Utang ano, malamig ng pagkain. Parcel, ang parcel mo! Kahit mo guys TikTok, inasigaw sa bundok. Ang parcel mo! Bali dito kami dumaan sa ilalim ng Bitukang Manok. Sa kabila. Kasi meron daw tumumbang kahoy. Hindi kami makatagos ng Bitukang Manok. Medyo mabagal ang usa dito kasi daan to ng mga truck. Pag hindi ako nagkakamali, ate mo ng Quezon pa rin to. Ingat lang kayo dito kasi butas-butas yung daan. Bumaka, Bicol, Timonan Poblasyon. Dito na kami sa may tabing dagat mga tol. Ano to? Pier ata to. Yes, tabing dagat na tayo. Babaybay na tayo ng Atimonan. Atimonan o Gumaka, hindi ko alam. Mga boss, hindi na kami sa may ano, yung gateway to Bicolandia. Kumain lang kami sa gate ng kanton, tapos bibira na uli kami. Let's go. Ito yung arko, ng may welcome, yung gateway to Bicolandia. Hindi lang ako naka-video kanina. 1.9, 1.9. Hindi ko na. Kapakanan na, hindi ko lang sigurado kung yun na yun. Yan yung arko ng gateway to Bicolandia. And kumain lang kami, tsaka pagod na rin. Kasi bumakba kami ng napakabilis ng 50 kilometers. Parang wala pa namin isang oras tinira yung kanina. Ngayon bababak na kami. Hindi ko alam, based on Google Maps, 4 hours pa yung biyahe namin. We are 200 kilometers away from Albay. Siguro nakakalahati na tayo. Sa halfway na tayo ng ating ruta. Safe naman yung takbuhan, safe yung mga motor. Sana hanggang dulo ganito. Thank you Lord sa guide. According to Google Maps, 61 kilometers kami babakbak. Parang nasa Bicol na kami. Quezon, Tagkawayan pa rin. Wala ko nasa Bicol na kami. Babakbakan lang namin to mga tol. 61 kilometers to, napakalayo nito. Siguro mga 2 oras o 1.5 oras sa bakbakan, dire-diretso to. And after that 61 kilometers, baka magpapahinga uli kami. Mga tol, nandirito na kami sa may ano, Camarines Sur. O lampas na kami ng Camarines Sur ata, hindi ko alam. Dito kami pinapadaan, ang mapapare-pareho kasi namin hindi alam yung daan. Hindi sumusunod na lang kami. Nakakamapa ako. And 3 hours away from ano pa kami, from Albay. Napakalayo pa mga tol, halos nangangalahati pa lang kami. Hindi naman, we have 143 kilometers left para makarating sa Kamali bypass road ng Albay. Yung mga kasama ko nasa likod.
Ako kasi yung nag-aaral ng daan. Pero pare-pareho namin hindi alam. Nagtiwala lang sila sa akin. Bahala na. Umuulan na. Kayari kami nito. Nasa kagubatan na kami. Marinas Sur to Naga. Tama. Una kasi natin sasabitin yung Naga bago yung Albay. Basta binabaybay namin to. Malapit na kami sa Naga. On kilometer 300, 100 plus kilometer away from our final destination, which is the Albay, dito sa Bicol. Lahat kami excited, pero lahat kami unti-unti nakakaramdam na ng pagod. Lahat dumadaing na kasi first time nga namin ginawa to, yung ganito kalayo. Hindi naman talaga kami sanay mag-ride. Sanay kami magmotor sa malalapit lang. Pero yung ganito kalayo, ngayon lang talaga namin ito gagawin. Hindi naman kami mga enduro rider na sanay. Kami mga baguhan na rider lang na gusto maka-experience sa mga bagong bagay. Hindi ko alam kung Naga o Kamsur pa rin to. Maliwalas na mga tol. Let's go! Let's go Albay! Woo! Ganda na ng paligid. Sa probinsya. Hindi lang basta Quezon Province, sa Bicol region na tayo mga tol. Mga tol, medyo natanaw na namin doon yung Bulkang Mayon. Nababakpan lang namin ng maigi to, tsaka ng safe. Update ko ulit kayo mamaya kapag malapit na kami. Medyo masakit na, sobrang sakit na ng buong katawan ko. Lalo na yung puwet, tsaka yung paa ko. Sobrang sakit na, tinitiis ko lang. Kaso pag tumigil pa kami, lalo kami magtatagal. Pero kaya pa naman, saka na lang tayo titigil kapag hindi na kaya. Medyo natatanaw na namin yung bulkan, pero hapon na, sana abutan pa namin. Pagod na, pero pinipilit pa rin tumawa at magpakasaya. Kunti na lang mga tol. Nasa Naga na ata kami pag hindi ako nagkakamali. Banat! Mga tol, we are 50 kilometers away from our destination. Paulit-ulit. At pagod na kaming lahat. Ramdam na ng lahat ang pagod, ang sakit ng katawan. Pero ginusto namin to, kaya paninindigan namin to. Siguro nakaka 1,000 gasolina na ako. Mga 900 to 1,000. Nagre-range na yung napapagasolina ko hanggang dito. Medyo malapit na tayo sa katotohanan mga tol. Isang diretsyo na lang to, tapos ito na. Ito na yung Mayon mga tol. Ito na yung Bulkang Mayon. Hindi na ako magkakamali. Nagpakita siya sa atin kahit pa paano. Nakasulyapan naman natin yung Bulkang Mayon bago dumilim. Kaso nga lang medyo may kalayuan pa tayo sa kanya. 1 hour away pa eh. Isang oras pa rin yung biyahe papunta papalapit sa kanya. In few kilometers, we will arrive on our destination. Papalapit na kami ng papalapit sa Mayon. Hindi namin ma-explain, sobrang saya sa pakaramdam. Unti-unti habang nagmumotor kami, natatanaw na namin yung Mayon. Nagtatayuan yung balahibo namin na para bang may magic yung Mayon. Anong nakita namin siya, nagtayuan yung balahibo namin. Tapos sobrang saya namin, nabaliwala lahat ng pagod na naranasan namin sa biyahe. Sana makapagpa-picture tayo ngayong hapon. Yan na yung Mayon. Buenas. Ang saya mga tol. Ang lupit. Nakartik tayo ng Bicol. Woo! Yan na
Inaabot ang Mayon mga tol. Inaabot ang Mayon. Nandito na kami ng mga tropa sa malapit sa Albay. Yan na yata yung Mayon kung hindi ka nagkakamali. Ang saya, putang ina. Uy, pitik na ako. Pilisan lang. Anong lugar na kaya to? Albay na pala to eh. Saan tayo ngayon? Dito muna. Ang mga tol, ginabi na kami sa daan. Expected naman eh, kasi ang dami namin tigil. Bali ngayon ay kami ay pupunta na doon sa aming titigilan. May nakausap ako, napagdesisyon na ng tropa na doon na lang para makapagpahinga na. Wala na rin kasi kami time maghanap. Basta pupunta na lang kami doon, tapos magpapahinga na lang kami. Good morning mga idol. Yan. Ano Mayon? Dito kami nakatigil. Yan. Yun yung Mayon. Hindi dyan. Kasi parang dyan nagising na. Parang dyan ano masasabi mo? Solid. Yes. Hey! Bakla! Bakla! Saan nga bakla? Dito kami ngayon sa Albay, bakla. Wala ka. Mga tol kami nandidini sa ano, sa rooftop ng aming tinulugan. May mga muta-muta pa. Kanya-kanyang pitik. Dahil yan, kita nyo naman, napalupit ng view yan ng Mayon. Yan. Yan si bakla. Saan ka bakla? Dito sa Albay, bakla. Pipit na bulo. Naka-night mode. Umaga. Ay, umaga na yun. Naka-night mode ba? Sabi ni Jano, malakas ang baro ko sa bus game. Mga 4:30 pala ngayon. Patay talaga ako dyan pag yan na ako na matulog. Ako na, busy. Ay, buti ako inaw nang matulog par. Mga tol, may nandini ngayon sa ano, sa Albay. Hindi na ako nakapag-video pagpasok dyan kahapon sa aming tinuluyan. Good morning mga idol. Magluluto tayo ng talapyang walang kamatayan. Base ito na yung masakit pala sa katawan magpunta din eh. Mula likod ko hanggang puwete masakit. Kamu motor. Cold start. Ngayon, una naming pumunta kasi yung Kagsawa, mag-ATV muna kami doon. Tapos, pero bago kami pumunta doon, kakain muna kami sa McDo. Hindi pa kasi kami nag-aalmusal. Wala kaming mga pagkain doon. Hindi ko na kayo na-update kahapon. Kasi naman, nung nakita namin yung titigilan namin, combine lang kaming content. Tapos, diretso pahinga na rin kami. Wala na rin kaming masyadong nagawa. Kasi sobrang pagod na. Halos maghapon kami bumabiyahe kahapon. Ito yung Kagsawa. Malapit lang sa tinigilan namin. Isa sa mga tourist spot dito sa Albay. Dito kami sa McDo. Lilipid mo yan doon. Lilipid ka? Oo, kain mayaman pa. Tatapos mo kay Gino. Yan. Kaya matanggit niya. Kung mailipid ay ulam ko ito. Pupunta namin sa may Kagsawa. Kami mag-ATV para yun man lang magawa namin bago kami umuwi. Pero bukas pa naman kami uuwi. After namin mag-ATV siguro pahinga. Tapos hanap kami ng trip mamayang hapon, mamayang gabi. Di namin alam kung ano mangyayari. Wala masyadong plano tong lakad na to. Yan na! Alay na kabanggana. Okay, una par. Siya pa tayo napahuli.
Ayos na din pala. Eh, pupuntahan kami dun sa Black Lava ng Mayon kasi dito na lang kami. Susulitin na rin namin. Ang tarap magmotor, pare! Putang ina nyo! Oh, tangan na. Lagi ah. Siap. Nang. Opo, Diyos ko po. Tama po kayo. Akala ko matanda lang magpahinga. Galing na. Sige na huli. Ha? Ay! Ulit. Galing ah. Kaya pwedeng isang zipline lang, isa lang bayad. Magkakapatong na lang kami. Ay, ang kasir, yung bata lang ang pwedeng mga 7 pababa. Dito ang simula. Dito yung start. No. Pasunod din kami sa Black Lava. Yung lipat din tinatawag dyan, B, may letter H yun. Babaan eh, H. Ano ba? Sa inyo yun, eh bakit H? Hospital. Na lumilindol din kagaya sa amin. Hindi. Sumingaw lang Dito, hindi pala buhangin. Bumagsakan na, ah. Lumalabas. Eh masakit ito makatama. Laba yung... Hindi, dito lang naman. Hindi naman tatalsik. Boss, sabi ni Jalo, dito daw ganito nilalabas. Sabi hindi daw buhangin. Sabi ni Patrick, eh masakit dito tatama. Hindi naman tatalsik. Hindi, ano ito? Di ba ganito mo sige ibumat granero katigas yan? Boss, mamaya tayo. Sige, sir. Kasta. Samang kasta. Susumpitan. Susumbiin. Sa inyo basta ganito. Oo. Jorpets. Jorpets mo. Hindi po ang mekaniko natin. Ngayon. Pero dati nakakapunta doon. Pisan ako din, pisan. Ako sa pisan. Yeah! Ano yun? Galit. Akala ko na may ayaw. 1, 2, 5. Wala pa ako kinuha natin. Eh, akala ko na. Mga tol, tapos na kami sa may Black Lava. Kanina nag-zipline ako. Ngayon pauwi na kami, pabalik na kami sa Kagsaw. Kapaganda ng dinadaanan namin. Update ko na lang kayo mamaya. Siguro mag-video na lang ako sa Kagsaw. Nabulag kami ni parang Jano. Yan, kilala niyo yan. Yung lagi kong kasama sa ride. Lagi. Alin?
Mamaya tayo pagkakain. Alam mo kung may level 5. Ay, mga yopa natin, yung si Kulat sa si Shoutout yan. Yan ang ating chief mechanic. Day off po muna kay Commerce ngayon, day off. Branch na yung ating. Ano yun, ano yun, na sa amin yan. Lady Ann daw. Ay, siya. Ibang Lady Ann. Lady Isa pa lang Lady Ann ang alam namin. Tabi sa bag, sumasama na. Pareha sa Lady Ann yun. Ay, branch sir. Layo ng branch. Ah, Yun, nasa na isa mo? pas tayo dyan. Dito po kami sa Kagsawa. Yan. Saka iba-iba ang kulay ng ilaw doon, ano? Laging Pasko. Parlagay mo sa dulo. Hindi tayo mabigyan. Wala, wag na. Tuwanan. Sila. Point 5. Debbie, pahigup-higup lang ng shake pero nag-iisip na kung kailan siya uwi. Wala na rin masyado nangyari pagkatapos naming mamasyal sa may Kagsawa at kumain ng tanghalian. Namahinga na kami sa bahay na tinitigilan namin. Pagkatapos nung hapon ay namasyal sa ranchong malapit. Hindi ko na gaanong nakuhanan ng video ang mga nangyari nung oras na yan. Pagkatapos nun ay kumain lang kami ng hapunan sa malapit lang din dito sa aming tinitigilan. At alas 3 na madaling araw ay nagsigising na kami para umpisahan at bakbakan ang katakot-takot na napakahabang biyahe pa uwi. Pauwi na kami Gar. Dito sa San Fernando, Sur. Pauwi na kami. Kami ng mga 3:30 or bago mag 4 doon sa may Kagsawa. Pupunta kami. Unang tigil namin to. Tapos kakain kami sa Jollibee sa may Sipokot. Lugar, buhay pa Gar. Una kayo. Dire-diretso lang wala nang lilikuan yan. Mga tol, after ilang hours na pagbiyahe mula Albay, andito na kami sa Bitukang Manok. Binabaybay na namin yung Bitukang Manok na hindi namin nadaanan nung nakaraan kasi may nakaharang na kahoy. Yan, andito na kami, nakakadaan na kami. First time dadaan dito ng motor ko, nakakagaling kami Bicol. Pwede na muna to siguro tayo mamahinga dito. Saan tayo pahinga dito? Pahinga tayo? O yung kami bakante doon sa kubo-kubo. Papahinga muna kami dito mga tol bago kami rumekta ng Batangas. What's up guys? Ito kami sa Bitukang Manok. Yung post yung Buskin. Kami po ay mamamahinga lamang at hindi na po kaya. Siguro hanggang dito na lang to ang pagbibideo ko at kung saan man abutin yung battery ng aking GoPro. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pagsuporta. Thank you Lord, malapit na kami, konting hinga na lang, malapit na kami sa bahay. Paano mga tol, ride safe and respect sa lahat. At kita-kita tayo sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. This is your True Motojump signing out. Lahat kami pagod na. Maraming salamat sa mga sumusuporta mga tol. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Peace. Batangas na mga tol. Balayong na, malapit na kami makauwi. Na-update ko lang kayo para alam nyo na safe kami makakauwi ngayong araw. Upang lahat, thank you Lord, upang lahat. Paring Ian, ako, si Boss Kim, si Jano, si MJ, tsaka si Kulatay, si Daryl. Thank you Lord sa pag-guide sa amin. Salamat Bicol, nandito na kami sa aming bayan sa Batangas. Salamat Bicol, salamat. Ang bawat biyahe ay nakatadhana magkaroon ng katapusan na kung tawagin ay destinasyon. Ang bawat kwento naman ay nakatadhana rin magkaroon ng dulo at nakatapusan. Sa puntong to, patapos na ang kwentong Bicol namin at masasabi namin na napakarami naming nagawang masasayang alaala kasama tong mga kaibigan ko sa atong mga motor namin. Maaaring ang lahat ng ito ay maging alaala na lang pagdating ng araw. Mga alaala na kahit magka-amnesia kami ay hindi namin maaalimutan. Sa biyahe at kwentong ito ay marami kaming bagay na napagtanto. Hindi naging madali yung biyahe na kung saan napatunayan namin na hindi solusyon ang sumuko para maabot at mapuntahan mo isang bagay. Dito naranasan namin mapagod pero nagpahinga lang kami, hindi namin sinuko yung laban. Wala naman kaming kailangan patunayan, gusto lang namin masabi sa sarili namin na kaya pala namin.
Paano mga tol, hanggang dito na lang siguro tong kwento namin. Hanggang sa susunod nating kwento. Mag-iingat kayo palagi. Peace out.